Ang pinaka-noticeable sa significant change na nangyari sa Bajo de Masinloc are two things. No? One, there is another second floating buoy na nailagay sa northern part of Bajo de Masinloc. The other day, there was only one inside the shoal. Naglagay ng mga buoya sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal ang mga Chinese. Ito ang nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa ginawang Maritime Domain Awareness Flight sa lugar. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea. Lunes unang napansin ang isang buoya sa Bahura at nilagyan din ito ng harang na floating barrier sa bukana o pasukan ng Bahura. Pero kahapon, nang balikan ng PCG ang Bajo de Masinloc, natanggal na ang floating barrier subalit naglagay naman ng pangalawang floating buoy ang mga Chinese. Sabi ng PCG, labag ito sa karapatan ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at walang legal na batayan ang China sa paglalagay ng marker. Well, I cannot speculate that they are wanting to construct, whether that is their intention. But the only thing that I can discuss is that those two floating buoy that they have installed is already a violation because they do not have legal authority to install those buoys in Bajo de Masinloc. Nang tanungin ng PCG kung tatanggalin nila ang buoya, ito ang kanilang sagot. Those are operational details. Isaan niya ang napatunayan ng PCG na naglalagay lamang ng floating barrier ang China kapag mayroong nakikitang maraming Pilipinong mangingisda sa lugar para pigilan ang mga itong pumasok sa Bahura. The second one is the floating barrier was already removed by the Chinese Coast Guard. It strengthens our argument na they only put those floating barrier kapag may maraming bilang ng mga isdang Pilipino and Philippine government vessels. Nitong nakaraang buwan, inihayag ng China ang plano nitong maglagay ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Samantala, kinumpirma ng PCG na may structural debris sa loob ng Bahura. Pero paglilinaw nito, 2010 pa simulang nakita sa pamamagitan ng mga satellite image ang mga natuklasang structure debris sa Bahura, kaya hindi na ito bago. I think the structures there is already is more than enough telling na malaman natin it goes early as 2010 satellite image na nandun na siya. So even before the standoff, that structure has been there already. Sabi ni Tariela, bahala na ang National Maritime Council at National Task Force for the West Philippine Sea na magdesisyon kung tatanggalin ang mga ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.